Sa daan-daang mga tao na nabiktima ni Norman Mangusin, kakaunti lamang sa mga individual na ito ang nagkaroon ng boses para i-expose kung ano-ano ang mga kasinungalingan, katarantaduhan at pandaloko na kanyang pinapalabas. At higit sa lahat kung ano talaga ang katotohanan sa mga ito. Ngunit hindi ibig sabihin na kung nabiktima ni Norman Mangusin ang taong ito, wala na itong mga masasamang ginagawa. Sadyang nadamay lamang talaga ito sa kanyang kamalasan dahil mapapansin naman natin na halos lahat ng mga taong dumidikit sa kanya ay bigla na lamang minamalas. Simulan natin ito sa mismong tao na nagluwal sa kanya at yun ay ang kanyang sariling ina. Sa iba't ibang mga tao na nabiktima ni Norman Mangusin, kauna-unahang nabiktima nito ay ang kanyang ina. Dahil makikita natin sa isang video kumakalat na habang nag-uusap silang dalawa, mapapansin natin kung paano nito murahin, sigawan at sisihin ng kanyang ina na siya daw ang dahilan kung bakit nasa kulungan ito ngayon. Ina naman pagagalitin niyo na naman ako Minsan na lang akong galit sa buhay. Nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako! Kasalanan nyo! Sinabihan din ni Norman Mangusin ang ina nito na kung hindi daw siya tumigil sa pagsasalita ay hindi na daw ito magpapakita at lalong-lalo na hindi na daw niya ito kakausapin hanggang sa kamatayan nito. Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko pang mamatay. Barado ang utak nyo Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat mo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Nagawa daw ni Norman Mangusin ang iba't ibang mga bagay na ito dahil ayon pa sa kanya, inilaglag daw siya ng kanyang sariling kapatid ukol sa mga gold bars na hawak-hawak daw ni FLM at todo-todo na daw ang pagprotekta ng kanyang ina sa kanyang kapatid. Sinabing patigilin na lang yung anak mo pagtatanggol mo pa. Ginagawa. Marami ako na wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming tumitira sa kanya para Hindi ka titigil. Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo na sinisira yung advocacy ko. Panay ang hingi kong kani-kanino Araw nakisika ko, napapanood ko, naririnig ko. Nang dahil din sa sobrang galit ni Norman Mangusin sa kanyang ina, nagawa pa nitong sabihin na kung hindi daw ito titigil sa kakaprotekta sa kapatid nito, ay siya na daw mismo ang hahanap ng paraan para ipapatik ito. Ayaw mong tumigil Pilit mo pinagtatanggol yan, ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Yan Walang ulak kitain at walang walang itulak na bigit po. Wala akong kadugong hudas. Hindi naman siya hudas Hudas yung anak nyo. Ingatan mo lang. Ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan, hindi nyo dapat pasingawin yan. Wala akong hiniling, pinatitigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol nyo pa. Ina! Ako magpapatay dyan. Sa sobrang pangit ng ugali ni Norman, mas pipiliin pa nitong tadtarin ng pagmumura ang kanyang ina kaysa sa makipag-usap ng maayos at masinsinan na para bang hindi niya sariling ina ang kanyang kinakausap. Magkalimutan na tayo lahat. Ilang gusto mo, dahil sa Ang ina, pinagtatanggol mo pinagkakanulo na nga ako Tapos tatautin mo pa ako ng ganyan na hawak o buhay mo ako ang nanay mo. At kahit na sinabihan na siya ng kanyang ina na makipag-usap lamang ng maayos, ayon pa kay Norman, hindi niya daw ito rerespetuhin dahil hindi daw niya ito pinakinggan habang nagsasalita. Kung kakausapin mo ko, maayos naman, may paggalang naman, nanay mo ko, hindi mo ko. Paano ako gagalang nang nagsasalita ako, ini-insist nyo kung ano yung kamalian ng anak nyo? Kung kaya nga pagsalitaan ni Norman Mangusin ng kanyang sariling ina ng ganitong mga salita, paano na lang kaya ang ibang mga tao? At kung nakakainis na nga pakinggan ang mga pinagsasabi ni Norman sa wiretap na ito, mas lalo lamang kayong maiinis kung maririnig nyo ang mga pinagsasabi ni Norman kay Diwata Pares. Si Deo Balbuena o mas kilala sa pangalan na Diwata Pares ay isa din sa mga naging biktima ni Norman Mangusin. Dahil noong panahon na halos sa bawat sulok na internet ay pinag-uusapan ang kanyang pangalan, napagpasyan din ni Norman na maglabas ito ng sariling statement na magbubukas din daw siya ng kanyang sariling paresan. At ayon pa sa kanya, libre lamang daw ang mga tao na pupunta dito. Patented to magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice, only sabaw, may soft drinks pa, libre, walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan, malapit na yan. Ay ano ngayon, kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw, ay papapakain ko yung napakarami.
Di ba? Libre. Noong dumating na ang araw na kung saan nagtatanong na ang mga tao kung ano na ang nangyari sa pinangako nito, sinaad lamang ni Norman Mangusin na hindi doon niya pinapatulan si Diwata dahil hindi siya malalamangan nito. Katsaw ka na kay Diwata sa parmesan mong libre. Ha? Alam mo, yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Oo, yung mga diwa-diwata mukhang engkanto, hindi ko pinapatulan yan. Kahit magbigti yun, malabong umabot sa akin yun, oo. Yun nagkapera yun dahil nagtinda, naghanap buhay. Doon nakilala sa pagtitinda. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ikukumpara mo sa akin yan, adik yan. Di ba? Bobo mo. Nang mapansin ni Diwata ang mga pinagsasabi ni Norman sa kanya, hindi nito mapigilang magsalita at maglabas ng statement stating na wala naman daw siyang ginagawa na masama sa kanya at magbabayad daw ito ng lawyer para mapahanap niya si Norman Mangusin. Eksena para masira ako. Hintayin mo. Papahanap kita. Magbabayad ako ng lawyer. Ipapatrabaho kita. Lumabang ka ng patas. Wala namang ginagawang masama sa'yo. Nagninegosyo ako ng maayos. Ikaw naninira ka. Kaya dapat talaga sa'yo itigil mo na yung ginagawa mo. Matapos ang mga kaganapang ito, di pa rin tumitigil ang mga manonood ni Norman sa paulit-ulit na pagtanong at pag-comment kung bakit hindi pa rin daw nagbubukas ang kanyang paresan. Kaya nagresulta ng pagsagot nito na hindi na lamang daw niya itutuloy ang pagbukas ng paresan dahil sa pagka-bankrupt daw ni Diwata at ayon pa sa kanya, ayaw daw nito na mas lalo pang malugi ang paresan ni Diwata. Sabi pati pares, wala na puro na tanga. I-review mo yung mga sinabi ko na kapag hindi nagbago si Diwata, lubog ang panga, magtatayo ko ng pares na libre. Na-bankrupt. Bakit ako magtatayo? Bankrupt na. Kawawa naman, dudurugin mo pa. Kahit na wala namang ginagawa ang tao sa kanya, napagpasyan pa rin ni Norman Mangusin na siraan ito na kung saan pati na rin ng mga manonood nito ay pinapakain din niya ng mga pangako at kasinungalingan. Kung titingnan din natin ang pinanggalingan ni Norman Mangusin, mapapansin natin na hindi lamang ang mga taong ito ang kauna-unahan niyang nabiktima. Dahil noong panahon na wala pang mga tao na sumusubaybay sa kanya, ang natatanging tao lamang na pinapakain nito ng mga kasinungalingan ay ang kanyang dating asawa. Cristina Caber Mangusin ang pangalan ng kanyang dating asawa at hindi lamang isa kundi 2 beses na itong nakasama sa isang interview sa loob ng internet. Ang kauna-unahang interview na ito ay mula pa kay Iron Rock Jermis. 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalawa naman ay ang video na kung saan ini-interview ito ni Makagago Zapman. Sa interview ni Makagago, malalaman natin ang iba't ibang mga sikreto, ugali at lalong-lalo na ang mga katarantaduhan na ginagawa ni Norman Mangusin habang kasama pa silang dalawa ng kanyang dating asawa. Kung saan naman sinaad pa ni Cristina Caber na halos araw-araw daw mayroong kumakatok sa kanila dahil sa mga pinag-uutangan ni Norman. Araw-araw may kakatok. Sa 3rd floor kami, yung may-ari sa baba, magbubukas, may kumakatok kasi may naniningil kay Norman. Ako ang tatawagin. Araw-araw sa ginawa ng Diyos. Ano pong sinisingil niya? Yung Sa mga sugal? sugal-sugal. Marami din itong mga pinapalabas na kasinungalingan habang magkasama pa sila. Gaya ng marami daw itong mga kamag-anak na artista at lalong-lalo na ang pang-uutos sa kanya na pupuntahan daw nila ang kanyang totoong apa na presidente daw ng isang asosasyon. Pero yun pala ay dinala lamang siya sa loob ng isang sabungan. Minsan hindi ako nakapasok ng sabungan. Alam mo ang binida niya sa akin? Hindi ko alam yung Rolligon na yan. Hindi ko alam. Magbihis ka. Ako naman si tanga-bihis kasi dadating daw yung tatay niya na presidente ng ganitong asosasyon. Grabe, royal blood talaga. Pagbaba namin ng taxi, sabi ko, bakit ang laki-laki nito? May nakalagay Rolligon. Wala kayong idea kung ano yun, yung arena Oo. yun actually. Gabi. Gabi, Oo. Mailaw, may Oo. ilaw naman. Tapos wala, nabasa ko yung word na cockpit nung nasa loob na kami. Kinuwento din ito ang isang kasinungalingan ni Norman na nagpatuko daw ito ng kanyang sariling bakery. Ngunit ang totoo pala ay pagmamay-ari ito ng iba't ibang mga OFW na nagtipo ng kanilang pera para makapagbukas ng isang bakery. At ang mas nakakabahala pa dito ay ninakawan pa ni Norman ang bakery na ito para lamang itaya sa sabong. Yun, nagkaroon kami ng bakery. Nakita ko yung bakery. Maganda. Maayos naman. Oo, Ayos maayos. pala eh. Akala ko, yung pera na yon solo niyang pag-aari. Yung pala, yung mga OFW na nakatira doon, sila pala yung may share para maitayo yung bakery. Pero ang sabi niya sa kanya yon. Oo, yun ang sabi niya.
ang dami nila doon, hindi sila makagalaw dahil nandun yung si Norman, siya yung nag-ano na siya ang may-ari. Pero alam niya na hindi siya may-ari. Kuhang dividendo, magkano ang income. Yung pala, minsan, gulat ako, walang gawang tinapay. Walang mga, yung sako-sakong walang delivery. Kinuha niya yung pera. Dahil sabi niya, ibibili kay Cuevas ng mga, ang tawag doon? Harina, gano'n. So sa Cuevas, Doon kami bumibili. Okay. Doon daw, kunin niya yung pera daw kasi babayan niya doon kay Cuevas para i-deliver yung Diyos ko po, gabi na, kinabukasan na wala kaming tinda. Wala. Yung pala nandun sa Rolligod. Ano yun? Ano, Rolling? Sabong. Hindi lamang din mga pagsisinungaling ni Norman ang pinulgar ni Christina sa interview na ito dahil sinaad din ito na parang contractor daw gumalaw si Norman pag mayroong mga taong humihingi sa kanya ng tulong. She stated na, Bigyan mo siya ng pagkakataon. Gagawin niya yan, maihahanap ka niya ng pesto, tatayo niya yan. Ipapakita niya talaga sa'yo na yung pera na pinag-ano natin, may makikita kang project, pero para kang contractor. Para lang mapakita ko sa'yo na yung binigay mo, eto. At kung kaya nga ni Norman mangusin, pakainin ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa, sabihan ng mga masasakit na salita ang kanyang ina, mga taong maituturing na dating pamilya at malapit sa kanya. Tiyak na kayang-kaya din niya itong gawin sa mga taong hindi niya kadugo. At yun nga ang ginawa nito sa kanyang kaibigan, si Bernard Chong. Si Bernard Chong ay isang negosyante na ayon pa kay Norman Mangusin, hindi lamang daw niya ito naging matalik na kaibigan, kundi tinuturing na daw niya ito bilang isang kapatid. Noong panahon na nakakulong pa ito sa presinto at kailangan niya ng pera para pang bail, sa tulong ng kanyang sekretary na si Yama, inatusan nito na tawagan daw si Bernard Chong para humingi ng pera. Bernard, narinig mo ako, pare? Yes. Pare, si Atty. Vestido, pare, nag-usap ako ang Huwag na si Tony tanungin mo. Pare naman, lalabas na ako. Okay na lahat ng kaso ko, magde-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare. Okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare, kung si Tony, bubuhol ko yan eh. Pare, ako kaibigan mo, hindi si Tony. Ikaw nga kaibigan ko, pre. Alam ko, pero wala rin akong pera ngayon. At halos iiyak na ito sa pagmamakaawa dahil kinailangan daw niya magbayad ng 10,000 pesos para lamang sa isang 15-minute call. At ayon pa sa kanya, habang nananatili daw ito sa kulungan gabi-gabi, ay sa inidoro na daw ito natutulog. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigirap yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Ngunit nung dumating ang araw na nakalabas na si Norman Mangusin sa kulungan, bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin at ang Norman Mangusin na nagmamakaawa dahil natutulog na ito sa inidoro at tinatawag na kapatid daw nito si Bernard Chong ay bigla na lamang nitong binaliktad at pinapalabas na nito na marami daw itong utang sa kanya. Sabi niya, iyak daw kay Bernard Chong. Tarantado! Yung Bernard Chong mo nagtatago na, maraming utang sa akin yon, ukininam. Di ba yung Bernard Chong mo nasangkot sa drugs at saka nasangkot sa panloloko sa gobyerno? Yung mga resibo niya, ukininam? Paano mo masasabi gusto mo isampal ko sa mukha mo yung mga utang ni Bernard Chong sa akin? Kaya kung tinuturingan ni Norman Mangusin na kapatid nito si Bernard Chong, tiyak na hindi dapat ito magpapalabas ng mga kasinungalingan na makakasira sa imahe ng taong ito. Dapat ang pinapalabas lamang niya ay ang mga magagandang ginagawa ni Bernard at kung gaano kaganda ang kanyang imahe tulad ng ginagawa nito kay Casper. Si Edmundo Soler Sarana o mas kilala sa tawag ni Norman Mangusin na Casper ay ang tao na palaging bumubuntot sa kanya, isang tao na palaging nitong katabi at isang tao na halos kayang gawin ng lahat ng mga inuutos nito sa kanya. Ngunit dahil nasa palagi nitong pagbuntot kay Norman, hindi talaga nitong maiwasan na madamay din sa mga katarantaduhan ng kanyang amo. Ano pangalan ng tumitira sa akin, yung naghahamon sa akin na sutukan daw? Si makagagong kupil. Sige. Tapang bunganga. Si Ogang? Makagago. Oh, eto pa isa. Oh, mura. Fuck you. Ikaw, Casper, bibigyan kita ng konting panahon ngayong araw na ito. Huwag kang magsalita ng mga bagay na alam mong hindi mo kayang panindigan. Mamaya niyan, dahil dyan, sa mga pagmumura-mura mo sa akin, Fuck you. ang maging kapalit sa'yo
ay bigger than life. Sa panahong ito, hindi naman talaga pinapansin ni Makagago si Casper. Ngunit dahil nga sa mga pagmumura nito, binigyan na lamang muna ito ni Makagago ng isang warning na huwag daw magpadala sa kanyang amo. Kaya nagresulta ng pagkatakot nito. Sir, ano masasabi mo kay Ogag? Binabantaan ka? Natakot tuloy ako. Ha? Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman. Ogag? Ogag lang ha? Ogag? Pakiulit. Nakakatakot na siya, boss. Ha? Natatakot na ako. Natatakot ka na? Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakyo, wala. Isang pakyo. Parang Alam mo, sa totoo lang, halatang halata naman na ikaw ay duwag na kay MJ. And unfortunately, Casper, wala kang magawa kasi ikaw ay binubuyo at pinipilit ng amo mo. Ngunit makalipas ang ilang mga oras, bigla na lamang nagbago ang kanyang desisyon at ang live stream ni Norman na makikita natin ang pagkatakot ni Casper ay bigla nitong binura. Pinagpatuloy naman kaagad ni Casper ang kanyang pagbubura kay Makagago sa susunod na live stream ni Norman and stated na, ay ako. Ina mo pa uli. Alam mo, natakot ako sa'yo. Ina mo, Gab. Nakakatakot ka talaga. kaya dahil hindi siya naniwala sa mga warning ni Makagago, wala na itong choice kundi ilabas sa kanyang YouTube channel ang mga impormasyon tungkol sa pagkatao ni Casper. At hindi lamang si Makagago ang nagulat sa mga impormasyon na ito, kundi pati na rin ang kanyang mga audience. Ngunit mga kahombre ko, ako'y nangako na pag muling minura pa ako ni Casper, ito ay hahalungkatin natin at ilalabas natin ang tunay na profile ng tao na ito. Nagkaroon ng warrant of arrest sa kasong sexual abuse under Sec 5B of RA 7610. Nakulong na din sa Balanga, Bataan dahil sa illegal drugs. Gumamit din ng iba't ibang aliases at pekeng IDs. Kilala din sa pambubudol. Hindi lamang din ito ang mga detalye na pinalabas ni Makagago. Dahil sa panahong ito, hindi pa siya sigurado kung ang mga impormasyon na kanyang binabasa ay totoo talaga. Kaya para patibayin pa ang mga claims na ito, Makagago decided na magsagawa ng isang interview kasama ang mga babae na naging biktima ni Casper. Ano ba yung mga ugali niya na sinasabi mo? Can you define it properly? Nananakit po siya ng... Nananakit? Po, nabubugbog siya. Ano yun? Sakit o bugbog? Huwag po talaga, sinasampal niya po ako, sinusuntok, sinasabunutan, ganun. Ano yun? Habang buntis ka or after naman? Hindi, bago pa po ako mabuntis, tapos nung nanganak po ako, nabubugbog pa. Sa interview na ito, marami pang mga impormasyon ang nabulgar tungkol sa mga kabastusan at mga katarantaduhan na ginagawa ni Casper. Isang bagay na hindi sana malalabas sa publiko kung hindi na ito dumidikit kay Norman Mangusin at kung hindi nito sinunod ang kanyang mga utos. Kung ang pag-interview nga sa mga nabiktima ni Casper ang naging consequence sa kanyang mga pagmumura kay Makagago, isang interview din ang nangyari dahil sa pagmumura ni Norman Mangusin patungo sa dating chairman ng ACRO na si Konsehal Jimmy Solis. Kahit na nananahimik lamang si Jimmy Solis at hindi ito nakikialam sa mga ginagawa ni Norman Mangusin, nagawa pa rin itong maglabas ng mga kasinungalingan patungo sa kanya. At ayon pa kay Norman, may nagaganap daw na illegal raid sa loob ng bar nito. Si Jimmy Solis daw ay isang mongoloid at ipaparade ni Norman ang bar nito. Si Jaime Galisen Sonera Mongoloid Solis. Parehas kayo. Ikaw, Igbe. Sasabihan kita. Eto, live to. Ayusin mo buhay mo, animal ka. Ipaparade ko yung club mo. Ipaparade ko sa karamihan pagka hindi ka tumigil sa katarataduhan mo. May p***ang ka, Igme. Taniman kita ng mga taga-karami dyan sa club mo nang malaman ng mga taga-karami na may hindutan ka dyan sa loob ng club mo. May illegal trade ka dyan sa club mo. Kaya para malinis ang kanyang pangalan, nagsagawa ng isang interview si Makagago kasama si Jimmy Solis para ikumpirma kung totoo ba ang mga alegasyon na pinapalabas ni Norman Mangusin tungkol sa kanya. At ang sagot ni Jimmy sa mga alegasyon na ito ay, Meron daw nagaganap na kailegalan sa iyong bar. Kaya ako pupunta dito at pumayag sa'yo sa tawag mo sa akin na ma-interview mo ako. Dahil doon na rin, maraming tumawag sa akin na mga tropa at saka mga matataas na tao na it's libel. Napakalinaw na libel. Sobrang linaw, boss. Sobrang linaw. Grabe Kaya, yun. hindi naman ako mag-iisip pa.
maybe tomorrow, pagkatapos ng ating interview at ating magandang pag-uusap, magsasampa ako ng kaso. Pinaliwanag din ito kung ano talaga ang laman ng kanyang VIP room sa bar nito. At ayon pa sa kanya, ang mga VIP rooms daw na ito ay puno ng mga CCTV cameras. Kaya imposible daw na mayroong nangyayari na illegal doon. Katatayo lang ng VIP ko. Ipapadala ko sa iyo ang picture ng loob ng VIP ko kung gaano kaselan. 2 ang CCTV, kaya yung sinasabi niyang kalaswaan na gagawin daw at inaalok ko siya. Nung makita kita, ayaw kitang kausap dahil ang baho ng hininga niya, boss. Tapos aalokin pa kita? Paano kita nga aalokin? Hindi ka nga nagbayad. Okay, saan, boss? Saan siya? Sa bill nila. Gaya na lamang din sa interview na ito, dahil sa tulong ni Makagago, sa wakas at libo-libo na din mga tao ang nagkaroon ng idea kung paano ginamit at pinagkakitaan ni Norman Magusin si Erwin Ciar. Si Erwin Ciar, o mas kilala sa pangalan na The Kings, ay isa sa mga tao na dating tumutulong kay Norman Magusin para mas lumawak pang mga tao maabot nito sa pamamagitan daw ng pagsali nito sa kanyang mga live streams at pag-entertain sa mga tao. Natulungan dito ni The Kings para panatiliin ang mga taong nanonood sa live stream nito. Ang palipad nun sa YouTube, baka hindi alam ng iba, kaya naming makalikom sa palipad sa YouTube ng $3,000 hanggang $4,000 na palipad. Kada gabi? Kada live ni Yama. Grabe. Sa bawat pagtawag ni Norman Magusin sa kanya, sumusunod at pumupunta kaagad ito dahil sa buong akala niya ay totoong humanitarian talaga ang ginagawa ng taong ito. At lalong-lalo na, marami din kasing pinapangako sa kanya na babayaran daw nila ang pag-entertain nito sa mga tao. Okay, tumawag yan. The Kings, get ready. Bukas, pupunta kayo ng Isabela. May mga kasama kang artista. Mamimigay kayo ng bigas, magpapasaya ka doon. Siyempre, tontuwa naman ako. Ay, boss, baka pwede makabali, wala akong pamasa. Hindi, makarating ka lang na Manila. Si Yaman ang bahala sa'yo. Punta kami ng Manila, nakarating ngayon kami na Isabela. Ngunit sa bawat pagtawag ni Norman kay The Kings, ni isang piso ay wala itong binibigay, kundi ang natatanging bagay lamang na binibigay nito ay mga kasinungalingan at mga pangako na magpapadala daw ito sa kanya ng libo-libong mga pera. Pagdating doon, pamigay namin, nagparapol ng pera, 2,500, uwian na. Yama, Nasaan yung sweldo ko. Wala naubos na daw. Sabi ni Dong Batalan, nagparapol. Sabi naman ni Dong Batalan, hindi mo agad sinabi sa akin okay, kayo ni boss ang magkausap Shit. Paano yung sweldo ko? Uwi ulit ako, masama na naman ang loob ko. Yun pala ay ginagamit lamang siya ni Norman Magusin para magkaroon ng mas malaking engagement at para magpadala pa din ng libo-libong pera ang mga tao. Kaya pang nagtatanong na ito kung kailan ibibigay ang kanyang sahod ay halos kaliwat kanan na ang mga binibigay sa kanya na excuses. Kung si Norman Magusin, Francis Leo Marcos, Kulaong, ay mabuting tao, magkaaway tayong dalawa ngayon. Hindi, syempre, pagtatanggol mo yan sa... Oo, kasi nakilala ko siya. Binigyan niya ako ng bigas. Kung hanggang doon lang ako, mag-aaway tayo at sinisiraan mo. Pero hindi napakasamang tao niyan. Gaya na lamang din sa nangyari kay The Kings, ganito din ang mga kaganapan na nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Norman Magusin at Mac Pablo. Si Mac Pablo ay isa sa 14 vloggers na pinagkakatiwalaan ni Norman Magusin sa panahon na yon. At ayon pa sa kanya, siya daw ang kanyang #1 vlogger. Sa panahong ito, sobrang init pa ng kanyang pangalan at halos sa bawat sulok ng internet ay nandoon si Mac Pablo para protektahan ang pangalan ni Norman. Dahil para sa kanya, totoo ang mga pagtulong na ginagawa nito sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit habang tumatagal, dahil sa mga bagay na ginagawa ni Norman at mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa kanya, parang nagiging question na din ito kay Mac Pablo na baka totoo talaga ang sinasabi ng mga bashers na ito. Baka mamaya totoo itong sinasabi ng mga basher. Nag-question ka rin, oo. Oo, nag-question na ako. Tapos yung mga kamag-anak ko hindi na ako kinakausap. Parang nga pala. Teka, parang wala akong kasama. Parang alam mo yung parang ang naging pamilya ko na lang, parang naging tropa ko na lang, 14 vloggers, yung mga grupo namin ng mga vloggers noon. Kaya para protektahan ang kanyang sarili, napagpasya nitong vlog at screen record ang bawat conversation nilang dalawa ni Norman at para ma-record na din ang mga pinagsasabi ng tao na ito habang nag-uusap sila sa Messenger.
Messenger. Parang may nagtutulak sa akin. Kada tawag ni FLM, nire-record ko na. Ini-screen record ko. Oo, kasi parang vigilant na ako. Parang naging vigilant na ako. Parang sabi ko, teka, nasa kulungan na to. Baka mamaya sumabit ako dito. Oo, Tapos, tama ha. Tama yun. yun. Bawal Kasi yun. po, Bawal yun. Oo. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na pagtulong at humanitarian ang sinasabi nito kay Mac Pablo, kundi inuutusan na niya ito na banatan daw ang judge na may hawak ng kanyang kaso. Hindi lamang din daw ito isang beses nangyari, dahil pati na rin ang mga tao na gusto nitong kalabanin ay inuutusan na sila na siraan daw ito. Inuutosan na ako ni FLM na banatan yung judge na may hawak ng kaso niya. Yung pangalan, pinababanatan niya. Yung anak niya, hindi nakagraduate ng ganito. Bobo kasi, mga ganun. Tapos meron pa siya pinababanatan nun, asawa ng pulis. Ang dami niyang pinapabanatan sa akin kasi nga ako na number one vlogger niya. Saka siguro, eto, kung ano sabi ko kay Makmak, gagawin ito yun. Sa panahon pa lamang na inuutusan na silang banatan ang mga tao na gustong makalaban ni Norman, tiyak nakaduda-duda na ang mga ginagalaw nito. Ngunit naging mas kaduda-duda pa ito noong tinanong na niya si Mac Pablo kung magkano daw sinasahod nito sa YouTube. Sabi niya sa akin, ikaw Mac, ilang sako ng bigas ang kaya mo? Sabi niya sa akin, magkano ba yung kinikita ng YouTube mo ngayon? Yun. Sabi ko, oo. Hindi ko sinabi kung magkano yung talagang kita ko. Sabi ko, boss, ganito lang, mahina lang, boss. Marami rin kasi, ako kasi breadwinner sa amin. Sabi niya, sige, kung magkano lang yung kaya mo, ibigay. Ipadala mo kay Dong Batalan. Bakit? Ba't kanya hinihingian? Yun nga di ba? Bakit ako hinihingian? Talagang questionable nga na ang isang trilyonaryo ay magpapaambag pa ng pera sa ibang mga tao. Kaya dumating ang araw noong di natuloy ang pangako ni Norman na magbibigay daw ito ng 1 milyong bigas na pagpasyahan na ng mga vloggers na ito na tumigil na sa pag-support sa kanya. Pagdating ko doon, ang dami sa GC. 14 na kami sa GC. Di nga sinabi nila sa akin yung problema. Sabi, Mac, eto kasi ang problema. Napag-desisyon na namin na aalis na kami ng suporta kay FLM. Bakit naman? Pare, wag naman ganun. Ba't ganyan? Ano bang problema? Hindi kasi pinaliwanag na nila. Nahalata na namin parang pineperahan tayo ni FLM. Yung iba kasi na mga vlogger sumahod sa YouTube, nagbigay ng pera kay FLM. Tapos hindi natuloy. Sasama na ako. Aalis na tayo. Pucha, sabi ko sa'yo. Palakpakan sila lahat nun. Ang saya-saya nila. Doon na nabuo. 14 vloggers against Mangusin. Ngunit imbes na pasalamatan ng mga vloggers na ito kasi dahil sa kanila nagkaroon ng libo-libong mga audience ang kanyang YouTube channel, kabaliktaran ng pagpasyang gawin ni Norman Mangusin. At sa isang livestream nito, kaliwat kanan ng pagmumura at pagtapo ng mga grave threats patungo sa kanila dahil lamang sa pagtigil ng kanilang suporta. Puchay, papadukot daw ako. Yun ang sinabi. Papadukot kami. Lahat kami. Alam namin ang mga address nyo kahit nasa ibang bansa kayo. Alam namin ang mga pamilya nyo dito sa Pilipinas kung nasan kayo. Wow. Siyempre, parang ako, flashback sa akin, pucha, ang bait ko dito sa tao na to. Sinunod ko lahat ng sinabi nito. Tapos, ganun pa ibabalik sa amin. Kaya dahil nga sa mga grave threats na ito, buti na lamang at naisipan ng mga vloggers na ito na gumanti sa kanya. At dahil sa kanilang reach at mga audience na sumusuporta sa kanila, sa loob lamang ng 1 minuto, ang 1 million subscribers na YouTube channel ni Norman Mangusin ay bigla na lamang na takedown. Pumasok na ngayon sa mga isipan namin, yung kademonyohan ni Kulaong, tumbasan namin ang mas demonyo. Tutumbasan namin, tatapatan namin ng kademonyohan niya. Sinunog ko yung channel. Kasama ko ang lahat kami 14 vloggers sa GC. At iba pang mga kasama namin. Live yun? Naka-live yun? Live! On the spot, parang 1 minute pa lang, shut down yung channel ni Kulaong, ni FLM. Wala na siyang YouTube channel. Kung paggamit lamang ng tao ang ating pag-uusapan, halatang eksperto na si Norman sa mga ganitong bagay. At kahit na ilang mga taon na nakalipas, wala pa rin pagbabago na nangyayari sa tao ito. At dahil nga ito lamang ang natatanging bagay na alam ni Norman Mangusin, ginamit na naman niya ito kay Joshua Frial Avesilia.
Si Joshua Friela Visilla ay isang lalaki na nasali sa mga kababalaghan at kamalasan na ginagawa ni Norman Mangusin sa internet. Sa unang pagkakataon, makikita natin si Joshua habang ini-interview ni Norman Mangusin sa isa nitong livestream. At ayon ba sa kanya, gaya na lamang daw kay Norman, naging biktima din daw siya at naging kaaway daw nito si Makagago. Kaya nakaaway daw po ni Makagago at nagkasuntukan daw sila. Yun ang sabi ng gwardiya. Ba, naging interesting ako. Kinausap ko. Sabi niya, sir, pwede ba kitang mapuntahan? Pwede ba ako makipag-usap sa'yo? Pero in the end, matutuklasan din natin na ang mga paratang pala na ito ay hindi totoo. At inutusan lamang pala siya ni Norman magkalat ng fake news kapalit ng 50,000 pesos. Ako nga po pala si Joshua Friela Visilla. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po. Nakita po nila ako. Tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000. Bibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Kahit na naging biktima lamang siya ni Norman dahil hindi ito tumupad sa kanyang pangako na bibigyan doon niya ng 50,000 pesos si Joshua Visilla kung sisiraan niya si Makagago, hindi pa rin natin isasawalang bahala na kaya nitong tumanggap ng 50,000 pesos para siraan lamang ang imahe ng isang tao na wala lamang ginagawa sa kanya. Kaya kung wala ngang masama na ginagawa si Makagago kay Joshua Friela Visilla, tiyak na hindi ganito ang masasabi natin sa mga pinaggagawa ni Norman kay Nasukir TV. Noong December 5, 2025, nagsagawa ng isang interview si Makagago kasama ang isa daw sa naging presidente ng foundation ni Norman Mangusin na ang tawag ay FFCI. Sa loob daw ng 3 taon, mahigit 5 milyong piso na ang napadala nila kay Norman Mangusin. At dahil nga siya ang presidente ng FFCI America, sa kanya pinapadala ang mga pera ng mga OFW dito, na kung saan pagkatapos nitong malikom ang lahat ng donasyon ay ipapadala kaagad nila ito kay Norman Mangusin, expecting na gagamitin para sa humanitarian ang mga perang ito. Inaamin ng Ikulaong yan na kami ang nagbuhay sa mga tauhan niya at nagpasweldo. Ilang buwan yung ginawa to? Almost 3 years ako na humawak ng FF. Yes. Magkano more or less ang na-up nyo dyan? At magkano more or less ang naibigay nyo, napadala nyo? Kasi meron kang idea dyan. Hindi bababa ng hindi bababa ng, sabihin natin 5 milyon. 5 milyong piso sa loob ng 3 taon. Almost 3 years kasi on and off ako dyan eh. Magkano sa tingin mo lang ang nabigay doon na tulong? Yun nga boss, mga lang, 20% lang yun. Dahil sa kayabangan ni Norman Mangusin, bigla na lamang itong nagpatawag ng meeting sa mga miyembro ng FFCI at nag-flex na mayroon daw itong na-withdraw na napakalaking pera sa bangko ng Boston, Massachusetts. Kaya naisipan din nila na Sukir na kung malaki nga talaga ang pera na na-withdraw ni Norman ay hindi na lang muna nila ipapadala ang nalikom nilang pera mula sa mga OFW at para na lamang daw ito sa susunod na buwan. Ang sagot na ito ang naging dahilan sa biglaang pagkagalit ni Norman. At dahil nga sa galit na ito, pinalabas niya bigla sa mga miyembro ng kanilang foundation na binudol-dol ni Sukir ang pera nito. Yun ang umpisang binasa ko ni Kulaong. Pinahiya ako doon sa kubo ang tawag namin sa mansion nila na binudol ko raw yung pera. Yes. Pero bakit ayaw mo siyang ipadala? Kasi kulang pa. Hindi, sabi ko lang, meron siya nakuhang pera na napakalaki rito eh. Nakakamangha talaga na napakadali lamang para kay Norman Mangusin siraan ang isang tao na nagkaroon ng napakalaking papel sa kanyang buhay nang dahil lamang hindi nasunod ang kanyang gusto. Kaya makukumpirma talaga natin na ganito ang mga bagay na ginagawa ni Norman sa mga tao na para sa kanya ay wala nang pakinabang sa kanyang buhay. Mula kay Nasukir, kay Macmac Pablo, hanggang kay JC De La Cruz. Si JC De La Cruz ay isa sa mga dating tao na malapit kay Norman Mangusin at isa din ito sa mga taong nabudol na totoo daw mga humanitarian na ginagawa nito at mayroon daw itong bilyong-bilyong pera na nakatago. Pero hindi tulad ng ibang mga tao. Sa maagang panahon, mayroon ng mga napapansin si JC na questionable mga bagay kaya nung panahon na inutusan sila ni Norman Mangusin para kumuha ng bigas. Hindi mapigilan ni JC magtaka kung bakit nga ba hindi makapag-provide ng isang
sasakyan ang isang trilyonaryo. Nagtataka nga ako nung sabi ko, milyonaryo, trilyonaryo, pero bakit walang ma-provide na sasakyan? Di ba? Yan na. Doon Question ako, marks na nagtataka naman. ako. Okay. Di ba, pinapakita niya, gaganda ng kotse, ito, pamalengke. Ba't ganun wala ma-provide na sasakyan? Noong panahon din na isasagawa na daw ang humanitarian na sinabi ni The Kings na nakalikom daw si Norman sa loob lamang ng 25 days na nagkakahalaga ng 8 million pesos. Nagkaroon na daw ng kutob si JC na parang hindi daw worth 8 million ang mga pinamimigay dito. Nararamdaman ko na yun. December, yung last namin yata sa Alabang. Yung sinasabi ni The Kings na kasama niya yung pamilya niya. Yun, yung birthday ng anak niya. Wala pa rin yun. Talagang nararamdaman ko na kasi nun na parang yung 8 million wala eh. Yung 8 million na sinasabi ni The Kings. Na naipon. Sabi ko parang, hindi to worth 8 million. Yung mga pinamigay kasi Dumating din ang araw na kung saan napapansin na nila Norman Mangusin at ng kanyang team na tumatahimik na lamang daw si JC De La Cruz at nagdududa. At dahil nga hindi nila ito mahanapan ng butas, naghanap talaga ito ng paraan para masira ang kanyang imahe. At dito na dumating ang pagtanim sa kanya ng isang box na galing daw sa Japan. dito nila ako tinaniman ng kahon. Yung box na galing Japan. Hindi ako nagbibigay ng address ko kahit kani-kanina dahil nga takot ako yung daming death threat eh. Itong si Yama, alam yung address ko. Ginawa niya, takot din siyang magbigay ng address. Ang ginawa niya, binigay niya yung address ko. Kinontak ko yung Japan movement. Sabi ko, ano pong gagawin ko rito? Sabi niya, parang ano yan, pamimigay sa nasunugan. Ganun, eksakto may nasunugan sa amin. Sabi ko, sige po. Pagbukas ko, puro ukay-ukay nga. Yung mga damit na lumang damit, ganyan. Yun, parang doon na nala ako binutasan kasi hindi ko daw siya kinontak. Sabi ko, ba't kita ko kontakin na nagpadala Japan? Kung matatawag natin na panggagamit ang ginawa ni Norman Mangusin kay JC De La Cruz, hindi naman ganito ang masasabi natin sa ginawa ni Norman sa chief ng LTO na si Asek Lacanilao. Sa sobrang galit ni Norman Mangusin, kahit na wala namang ginagawa ang chief ng LTO sa kanya, napagpasyan pa rin itong tapunan siya ng mga malulutong na mura at paninira, and even stated na kakasunod daw niya ito at ang buong LTO. Ikaw naman ang bibigyan ko ng 2 araw para sagutin yan. Pagka hindi, kakasuhan kita sa Lunes. Magkita tayo, dahil mo kaso. Pati sa ombudsman, kakasuhan kita. Abuse of power ka. Sinabihan din niya si Asek Lacanilao ng iba't ibang mga masasamang salita, gaya ng abusado daw ito sa LTO at iba't ibang mga malulutong na pagmumura. Upil ka talaga, Lacanilao. Oo. Hindorotot na... na ano na to? Na si Marcos Lacanilao? Kinanginang kalbon to? Putok ka sa buho? Putok ka sa buho? Kalbo! Ito ang masarap kalaban, may tira. Yusek to eh. Yan ang gustong kalaban. Diyan yung makikita sa FLM. Gaano ka abusado ka, Lacanilao? Di ba? Gaano ka kaabusado? You play like God dyan sa LTO. Nuknukan ka pa ng sinungaling, pinagkakalat mo, peke plaka ko. Ayun yung sasakyan ko nasa bahay. Kaya naman sa isang video ni Makagago, nagsagawa ito ng interview kasama ang chief ng LTO para masagot na ang mga paratang at pagmumura na binabato sa kanya ni Norman Mangusin. Wala po ba kayong balak kasuhan si Mangusin sa mga pinagsasabi niyang sobrang pangit at kabastos-bastos po sa inyo, personally po sa inyo at sa LTO? Sa totoo lang, siyempre kami ay mga opisyal ng gobyerno, lingkod bayan. Public so servant. kailangan namin na hindi kami balat sibuyas na naapektuhan. Siyempre pumapasok sa isip mo yung legality at kaya kong gawin yun. Yes, pero pinag-aaralan ko rin na kung ano yung tama lang. Isa na talaga sa mga katangian ng taong ito ang paglabas ng mga peking impormasyon. Maging ang dahilan man ito ay ang sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sarili o kaya naman ay dahil maraming mga tao ang kanyang nauuto. Hindi pa rin ito excuse para gamitin ng isang tao gaya na lamang ng ginawa niya kay Ian. Sa panahon nito, kamakailan lamang nawala ng trabaho si Ian at dahil magkakilala sila ni Casper sa Facebook, napagpasya nito na humingi ng tulong sa kanya at babaka sakaling makahanap ito ng trabaho. Hindi lamang inaasahan ni Ian na ang trabaho pala na ibibigay ni Casper ay makakasira sa kanyang imahe. Noong panahon na naging empleyado na ni Norman Mangusin si Ian, buong akala nito na magiging katulong lamang ang trabaho niya sa bahay. Ngunit laging gulat nito nang inuutusan na siya ni Norman na sumali sa mga livestream nito at magmukhang pasiga-siga. Ang pinagtataka ko lang po sir, kasi bakit kailangan nakasama kami doon sa live niya? Ano pong rason? Papabasahin po kami ng mga comment. Kasi katulad sinasabi ni Casper na masyado kong epal sa live? No. Casper, ikaw ang nagsabi. Pag nagla-live si boss, samahan mo. Sinabi mo yung Casper.
sariling bunganga mo yan. Sana sabihin mo yun yung totoo. Huwag ka magsinungaling. Alam ko na malaki ang utang na loob mo dyan sa post mo kay Sir FLM. Hindi ko naman kinukontra yun. Minsan, yung comment na yun is para sa kanya, kami po ang pababasahin, sir. Hindi din nagtagal, napapansin na ni Ian na parang nagiging toxic na ang pagtatrabaho nito kay Norman. Kaya napagdesisyonan na lamang nito na umalis. Ngunit nung nalaman na ni Norman na umalis na ito dahil hindi niya ito matanggap, bigla na lamang niya itong siniraan sa kanyang livestream at sinaad na magnanakaw daw si Ian. Niladkad mo pangalan ko, pinagbinangan mo ako magnanakaw. Bakit nung araw na yun nung umuwi kayo, hindi mo hinanap kung ano bang nawala? Ba't maghintay ka pa ng video ko bago ka sumagot? At hindi lamang pagnanakaw ang paninirang pinapalabas ni Norman dahil sinaad din ito na nung umalis na daw si Ian, hinayaan lamang doon itong nakabukas ang lahat ng mga ilaw at pintuan sa buong bahay. At higit pa sa lahat, hindi na daw nito natanggap ang kanyang huling sahod. Chat po ako kay Casper na sabi ko, pre, baka pwede ko pa makuha yung natitirang sahod ko. Tumawag po si Casper, asan ka ba, pre? Susunduin ka namin. Paliwanag ka lang kay boss, tatanggapin ka naman. Sabi ko, pre, hindi mo na, masakit ako. Tsaka ayoko natin. Tapos yung last po na, nag-text po ulit ako kay Casper. Sabi ko, pre, ano makukuha ko pa ba? Galit sa'yo si boss. Wala nang pakialam sa'yo. Kung titingnan din natin ang background ni Norman Mangusin, talaga namang hindi lamang si Ian ang natatanging tao na kanyang siniraan, niloko at ginamit. Dahil parang nasa dugo na talaga ng taong ito ang panggagamit sa kanyang kapwa na kung saan walang hiya din itong ginawa kay Karen Whitmore. Si Karen Whitmore ay isang mami ni Norman Mangusin sa UK noong panahon pa ng pandemya. Isa ito sa mga taong mahanga kay Norman dati dahil isa daw itong pandemic hero. At marami ito itong mga natutulungan noong panahon na naghihirap pa ang karamihan sa mga tao. Hanga na hanga at saka suporta. Super suporta. Alam mo, MJ, kung pwede ko lang ilagay si Mr. Mangusin sa top of the pedestal, gagawin ko. Ganyan ang kahanga ko sa kanya at na-influensyahan niya ako. Sa sobrang hanga ni Karen kay Norman Mangusin, nagkaroon ito ng napakalaking tiwala sa kanya na kahit ang pagbigay ng mga napakalaking pera ay parang wala lamang. Dahil buong akala nila ay tinutulong talaga niya ito sa mga taong nangangailangan at totoo talaga ang kanyang paggawa ng humanitarian. To the point na kumuha talaga ito ng loan sa bangko dahil kailangan daw ito ni Norman para pangbayad sa bill nito. Ito namang mga mami din, sinabi, kailangan talaga ni Francis ganitong halaga, parang pangbayad ng abogado at saka yun lang kasi ang paraan na makalabas si Francis maging senator daw siya. Itong pera na to, pang bill to at saka yung pang abogado. So ang ginawa ko naman, tanga-tanga ako, nag-loan ako ng 10,000 pound. Nag-loan ka, Totoo yan, nandyan yung mga transaction dyan sa isa ka sister na mami ko. Ngunit sa kabila ng pagtulong na ito, hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran ni Norman Mangusin ang mahigit 2 million pesos nito na utang kay Karen Whitmore. At kung mayroon naman itong utang na mahigit 2 million pesos kay Karen Whitmore, ayon pa kay Norman Mangusin, may malaking tao din daw na nagkaroon ng napakalaking utang sa kanya. At ang tao daw na ito ay wala nang iba kundi si Manny Pacquiao. Sa isang video ni Makagago, nagkaroon nito ng mini-interview kasama si Manny Pacquiao at ang mga abogado nito, kung saan pinakita ni Makagago ang isang video clip nang sinabi ni Norman Mangusin na may utang daw si Manny sa kanya na nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos. At makikita naman natin sa reaksyon ni Manny na parang natatawa lamang ito at nalilito. Alam mo may utang sa akin yan, hindi ko nagbabayad eh. Mga tuba yan. $30 million ang utang sa akin. Nang makita ni Manny ang video na ito, para sa kanya, tinuturing lamang niya ito bilang isang malaking biro at nagawa pa nitong sabihin na tutulungan daw niya si Norman magpagamot dahil halata daw na may sakit ito sa kanyang pag-iisip. Delikado, dapat ipagamot na ito. Kailangan ng intervention. Kailangan ng help. Ngunit, bigla na lamang nagbago ang tono ng boses ni Manny nung binanggit na ni Norman ang kanyang ina. Boss, besides that, Millions po nakapalag. Sa Malis, boss. Ayun, kay Mami, di pala po may masam. Ayaw ko na lang po i-play, baka po Ano sabi niya?
Sige. Play mo na lang, idol. Play mo na lang. If yung pangalawang link, idol, nandyan. Okay lang ba yan? Sige, ano sabi niya? Hindi lang, i-off ko lang muna. Condonia at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot! Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot! Iyon lang yun. Ano? Ayon pa kay Manny, wala naman daw problema kung siya lamang ang tinatarget ni Norman at kaya pa daw nitong kontrolin ang kanya sarili. Ngunit kung ang pamilya na daw nito ang nadadamay, hindi niya na daw ito pwedeng isawalang bahala. Kaya sinabihan kaagad nito ang kanyang mga abogado na magsasampa daw siya ng kaso kay Norman Mangusin. At as much as possible, makontrol ko sarili ko kung hindi. Delikado na ata. Pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa akin ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, niwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, pero siyempre, kailangan naman tayo. Yes, oo. Kasuhan natin. Yes, boss. Dahil sa gaganapang ito, makukumpirma natin na hindi lamang sa pagsisinungaling magaling ang taong ito, kundi isa din pala sa mga talento ni Norman ang paninira ng mga tao na wala namang ginagawang mali sa kanya, na kung saan isa na lamang sa mga nabiktima dito ay si Mami Susan. Gaya na lamang din kay Mami Karen, una ding humanga si Mami Susan kay Norman Mangusin nung makita niya ito sa YouTube dahil nga sa mga videos ng humanitarian nito at pagtulong sa mga kapwa Pilipino. Sabi ko, ay ang galing naman nito, isang trilyonaryo kasi we don't know kung ano talaga, no. So humanga ako until parang naano ako na manood ng manood. Na-addict kayo manood. Kung si Mami Karen ay nakabase sa UK, si Mami Susan ay nakabase naman sa USA. At tulad na lamang din sa ginagawa ni Norman kay Mami Karen, hindi hingan din niya ito ng mga napakalaking pera sa kadahilan ng para pang allowance daw sa kulungan at pera para pang bail daw nito. Alam mo ba, humihingi yan ng kalahating milyon allowance buwan-buwan. Sa kulungan. Andun kami talagang nakikinig kami kasi inaano niya kami. Nagtataka naman kami, trilyonaryo. Doon na ako medyo Na-question. parang hindi ako tulad ng mga mami na araw-araw nagbibigay ng palipad. At ito nga ang dahilan kaya hindi tulad ng ibang mga mami, hindi milyon-milyon ang ibigay ni Mami Susan kay Norman dahil unang-una pa lang ay nagtataka na ito kung bakit humihingi ng pera ang isang tao na nagpapakilala bilang isang trilyonaryo. Kaya nung dumating ang araw na umaayaw na si Mami Susan at hindi na ito gaano nagbibigay sa foundation, parang inutusan ni Norman Mangusin ang mga members dito na siraan siya para matanggalan ng trabaho. Pinagtulungan akong tanggalin. Nagpadala sila ng picture sa ng California. Doon sa ospital, sasagutin mo yung mga call light. Hindi ko naman alam na hindi ko pa napapatay yung kasi nga, I'm supposed to be yung break. Kaya lang, nagkaroon ng emergency yung kasama ko. She went to the bathroom. Umilaw, alam mo bang pinalaki nila yung picture ko? Ako baga inedit. Inedit nila, pinadala sa para matanggal ako. May picture pa kayo. Kasi bawal eh. Hindi lamang din ito ang mga bagay na ginawa ni Norman Mangusin para masira ang buhay ni Mami Susan dahil inutusan din daw nito ang kanyang mga taga-suporta na babuyin ng kanyang asawa na matagal ng patay. Isa daw itong matandang malandi at higit pa sa lahat, si Mami Susan daw ang pumatay sa sarili nitong asawa para sa pera. Kaya daw ako nagkaroon ng pera, tinigok ko asawa ko. May cancer ang asawa ko. Diba? Ganon sila kawalang hiya. Utos yan sa taas. Ganun talaga. Pyramiding yan eh. Nasa taas siya. Kung ano yung sinabi ng nasa taas, yun gagawin nila. Ito ang parusa ni Norman Mangusin at mga miyembro nito dati na kung hindi ka magbibigay ng pera sa kanila, maglalabas ka agad ito ng mga bagay na makakasira sa iyo at mga kasinungalingan. Isang bagay na hanggang ngayon itiladala pa rin ni Norman Mangusin. Gaya na lamang nung nangako ito ng libreng scholarship sa 2 estudyante. Si Walborga at Jana ang 2 estudyante na pinangakuan ni Norman Mangusin ng full scholarship at babayaran daw nito ang tuition nilang 2. Ngunit may malalim pa pala na pinagmulan ang kasinungalingan na ito. Una doon nilang nakita si Norman sa isang event dahil nga ang buong pagkakaalam lamang nila sa kanya ay ang mga balita na isa daw itong pandemic hero na pagpasyan daw nila itong lapitan para tanungin kung pwede pa sila magbigay ng libreng scholarship. Paano kayo nagpa-follow? Do you actually watch him? Sa Isabela po kasi knowing
yung name ni FLM kasi nga Pandemic Hero. Naka-follow po kami, and also yung originally po na nagpa-follow sa kanya, yung mom ko. That's why yun nga po, kilala namin siya and naka-follow din po kami sa kanya. But hindi po kami gaanong nanonood ng mga videos niya. Sa panahong ito, hindi pa nila alam kung sino talaga ang taong ito. Kaya baliwala lamang sa kanila nung nakita silang kumakaway sa background habang nagaganap ang livestream ni Norman Mangusin. Kaya laking gulat nila nang bigla na lamang silang nakatanggap ng mga messages mula sa kanilang mga kaklase na mag-ingat daw sila sa taong ito. Actually, kung magtataka po kayo, yung first video po, yung kumakaway pa kami, which is yung kalat ngayon, kumakaway pa kami doon kasi hindi pa po namin alam. Nagulat na lang po kami, may sinesend na po sa messenger, and right after po naming malaman yung mga ganon, naging maingat na po kami sa mga galaw namin. Tapos yun nga po, nasabi po namin sa kanya na wag na sana kaming ipakita sa videos niya. Wait lang, sinong mga nagme-message sa inyo? Mga friends po namin sa Facebook na nakakakita. Mga classmates. Yes. Sa kabila ng kanilang pag-ingat, hindi pa rin natin may tatago na mayroon talagang dala na kamalasan ang mga taong nagiging malapit kay Norman Mangusin. Dahil simula nung sumama sila dito, di na sila nakakapasok sa paaralan dahil sa malaking kahihiyan, at lalong-lalo na sirang-sira na din ang paningin sa kanila ng ibang mga tao. So sa tingin nyo, bakit niya kayo isinama sa video? In my opinion lang po, sa nakikita ko, syempre babae kami. Makikita nila, kasama nila dalawang batang babae. Yan. Oh, di ba? Now you understand. Ayan lang yun. Kasi syempre, isang 50 anyos tas kasama dalawang babaeng bata. Oy, alam nyo na. In fact, yun yung motibo kaya kayo napagbababasto sa comment section. Kasi yun ang imahe niya. At ang scholarship na pinagyayabang ni Norman sa mga live streams nito ay makukumpirma natin na hindi ito totoo. Dagdag pa sa kasinungalingan na ito, inutusan din pala sila ni Norman Mangusin na sabihan daw ang kanilang mga kakilala na bibigyan daw niya ito ng tigda 10,000 pesos a month kung kukunin daw nila ang trabaho na magko-comment ng mga papuri patungo sa kanya. Bago tayo umuwi, yung remember the phone na sinasabi niya na maghanap pa kami ng students na kasama namin na sasagutin din yung tuition fee and also may 10K na allowance per month. Ang gagawin is bibigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts. What? Trolls? Yeah. Gagawa kayo ng mga fake accounts? For good comments, mga ganun. Kaya nagresulta ng pagsisi nila dahil hindi muna sila nag-research bago daw sila sumama sa taong ito. Nagtatapos ang interview nilang dalawa sa pamamagitan ng pagsagot nila sa mga fake news at allegations na kumakalat tungkol sa kanilang dalawa. And stated na, gusto kong malaman nyo na pinagsisisihan namin yung pagsama namin dahil kung alam lang namin na mapapasama kami, hindi naman talaga namin gagawin. And also, para linisin yung name namin at linawin sa inyo na kung ano man yung mga iniisip nyong mali about us, hindi po yun totoo, hindi totoo na binayaran kami para makipag-sex sa kanya. And yung pinapalabas niyo po na may video kami dun sa Telegram camper van niya na threesome doubting, wala pong ganong nangyari. buti na lamang at kakaunti lamang ng mga allegations ang pinapakalat ni Norman Mangusin tungkol sa kanilang dalawa. Hindi tulad sa ginawa nito kay Makagago na kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Kasabay din ang pagbiktima ni Norman kay Makagago at sa pamilya nito. Hindi na din natin kakalimutan na ang mga OFWs na niloko at tinakbuhan ng pera na dapat sana ay pangtulong sa mga kapwa nating Pilipino. At higit sa lahat, ang mga audience nito ngayon na patuloy pa rin nagpapalipad at naniniwala na totoo ang pagtulong niya sa mga mamamayang Pilipino. Hindi lamang nila alam ng mga palipad pala na iyon ang natatanging bagay na bumubuhay sa taong ito.